Meron din bang mababasa sa Biblia na hula tungkol sa pagkasugo ng kapatid na Felix Manalo? Meron po. Sa punto na utusan, na inuutusan ng Diyos na mangaral, tinatanggap ko na ako'y sugo. Hello po, welcome po ulit sa mga bumibisita sa channel na ito. May pag-uusapan na naman tayo. Kapag mangangaral ka ng Diyos or leader ka ng isang samahan, inaangkin mo yung posisyon ng pagiging sugo o God-sent sugo. Kaya madalas naririnig nyo ito sa mga iglesia, sa mga churches, lalo na sa INC o sa MCGI, yung ang dating daan, at sa iba pang mga religious groups. Part 3 na to ng episode natin na pinag-aaralan natin yung pagiging sugo. Pwede nyo balikan yung part 1. Ilalagay ko yung link dito sa taas o kaya description sa baba. Doon inilatag ko lang yung premise kung ano yung pag-uusapan natin, ano yung pwede nating i-expect sa pag-uusap ng mga bagay na ito about sugo. Kasi doon magsisimula para mapatunayan natin na ang lahat ng mga religious leaders na tao ay mga peke. Sa part 2 naman ng episode nating sugo, inilatag naman natin yung ano ba talaga yung sugo? Bakit may sugo? Ano ba yung ibig sabihin ng sugo? Tapos nagbigay tayo ng mga pruweba na magpapatunay na lahat ng religious leaders sa panahon ngayon na namumuno sa kanilang mga miyembro at may mga itinayong samahan mga peke. Ngayong part 3, ipapakita natin yung mga examples naman. Lahat kasi ng mga mangangaral sa panahon ngayon, nagkiklaim na mangangaral sila ng Diyos. Kaya mangangaral tawag sa kanila preacher, kuno ng salita ng Diyos, di ba? Kailangan sinugo ka ng Diyos bago ka mangaral ng salita ng Diyos. At na-establish na natin sa part 1 at part 2 ng topic na ito, na ang legitimate na sugo lang ay yung mga nakarecord sa Biblia. Mas safe tayo pag yun ang pinaniwalaan natin at pag yung mga yun ang pinakinggan natin. Ngayon, maraming hindi nakakaalam na yung mga leader nila nag-claim na sugo. Maraming hindi nakakaalam yan. Kasi hindi sinasagot ng diretsahan, hindi itinuturo sa mga miyembro nila, o hindi talaga alam na prerequisite yun. So, mapapansin mo dun pa lang na madadaya na agad tong mga leader ng churches ngayon. Isa na dito, si Eli Soriano. Claim niya na sugo siya at whatever context na gusto niyang ipalabas dun sa pag-claim niya na sugo siya, mapapatunayan natin na isa siya sa mga peke na sugo. And that goes out sa lahat, ulit ko lahat ng religious leaders sa panahon ngayon. So pakinggan na natin tong isang video na to, and this will prove sa mga member ng MCGI na comment sa akin na hindi daw inamin, hindi naman daw claim ni Eli Soriano na sugo siya. Panoorin na lang natin. Pero gamitin natin tong mga videos available online, tapos mag-react tayo about it. Okay? Pakinggan natin yung unang video. Tatanong ko po lang po sa inyo kung
Ayon po sa Biblia, paano po ninyo mapapatunayan na kayo'y isang sugo ng Diyos? Alam mo, yung salitang sugo, inutusan yun eh. Mula sa Griego, ang kahulugan ng sugo, inutusan. Wala namang mataas na ranggo yung inutusan eh. Inutusan ka lang naman eh. O paano ko mapapatunayang inutusan ako? Sumusunod ako doon sa utos eh. Ipangaral mo ang salita. O itigil muna natin doon na paano niya malalaman na inutusan siya, sumusunod daw siya sa utos. Yun ba yun? Para mapatunayan na inutusan ka, kailangan may nag-utos sa'yo. Tama? Inutusan kayo, so may nag-utos sa'yo. Di ba? Para sa'yo yung utos na yun. May nag-utos sa'yo eh. Hindi mo pwedeng sabihin na para mapatunayan na inutusan ka dahil sumunod ka sa utos. Di ba? Kasi maraming utos eh. Maraming utos na kailangan sundin. Pero kanino inutos? At sino yung nag-utos? Di ba? Para mo malaman na inutusan ka, kailangan yung nag-utos sa'yo, yung magsabi na, inuutusan kita, Pedro. Diba? Ikaw, Pedro, inuutusan kita. So yun, mapapatunayan ni Pedro na inutusan siya kasi may nag-utos sa kanya, direkta. Okay, pakinggan ulit natin yung sinabi niya. Na kayo'y isang sugo ng Diyos. Alam mo, yung salitang sugo, inutusan yun eh. Mula sa Griego, ang kahulugan ng sugo, inutusan. Wala namang mataas na ranggo yung inutusan eh. Inutusan ka lang naman eh. O paano ko mapapatunayang inutusan ako? Sumusunod ako doon sa utos eh. Ipangaral mo ang salita. Nangangaral nga ako. Siguro nga ako inutusan. Kasi yung iba hindi nangangaral eh. O teka, so ito namang mga audience, nagpalakpakan na, namangha na agad. Ang sagot lang nung matanda, sagot lang ni Eli Soriano, siguro nga ako yung inutusan. Di pa siya sure. Or gusto niya yung tao ang magsabi para safe siya. Para safe siya, pag kino-corner siya, ang sasabihin niya, hindi ko naman claim eh. Hindi naman lumabas sa bibig ko eh. Hindi niyo ba napapansin yung ginagawa niya? Hindi niya direktang sinasabing oo o hindi. Pinalitan pa niya yung word na sugo as inutusan. Kasi ang ibig sabihin daw sa Griego ng word na sugo ay inutusan. So pinagpalit niya. Pero at the end of it all, kapag inisip mo, kapag inamin mong inutusan ka, so inamin mo ring sugo ka, di ba? Pero hindi lumalabas sa bibig niya direkta. Di ba? Whatever context yung gusto niyang ipalabas, gusto niya lumabas sa mga tao mismo yung sagot niya. Ganyan lahat ng mga religious leaders. Ganyan ang style. Lalo na pag may yung tao, yung nangangaral ng salita ng Diyos, may alam na sa sarili niya na kapag na-corner siya, pwede niyang sabihin, lumabas ba sa bibig ko? Inamin ko ba? Di ba? Nakita nyo, kung tapat kang mangangaral ng Diyos at sa Diyos ka talaga, ang oo mo, oo, at ang hindi mo, hindi. Mahigit pa doon, masama na yun. Kasi lilituhin mo yung mga tao eh. 'Di ba? Dito pa lang napakadaya na. Tapos magpapalakpakan yung mga tao kasi namangha sa sinabi niya. Sinabi nung matanda, siguro nga ako yung inutusan. Hindi pa siya sure nun Pero ang tawid nun sa mga nakikinig, siya yung inutusan pero hindi lumabas sa bibig niya. 'Di ba? Tinaming pandaraya, yung katusuhan ng dila ng mga mangangaral. Ginagamit lang natin tong example pero ganyan ang style ng lahat ng religious leaders na tao. Pakinggan ulit natin. Lang naman eh. O paano ko mapapatunayang inutusan ako? Sumusunod ako doon sa utos eh. Ipangaral mo ang salita. Nangangaral nga ako. Siguro nga ako inutusan. Kasi yung iba hindi nangangaral eh. Hindi ba? Kayo ba? Sa buong kasaysayan ba ng Pilipinas, nakita mo na si Manalo lumabas para mangaral at tanungin ng tao? Nakita nyo na ba? Si Maximino Nieto rito, lumalabas ba ng ganito si Maximino Nieto? Kilala nyo ba si Maximino Nieto? Iglesia ng Diyos haligit suhay, hindi ba? Lumalabas ba? Pwede bang tanungin?
Pwede bang diskusyonin? Hindi. Nakatago sa kanilang mga palasyo. O hindi nga sila siguro sinugo. Oh. Paano yung pamangkin mo, di ba? Yang Daniel Rason, na isinugo mo para magpatuloy niyang iglesyang itinayo mo, yung MCGI. Lahat ng mga examples na binigay mo, tinira mo pa yung mga ibang leaders. Di ba? May nakita ba kayong lumalabas yung sila Manalo na mga ngaral sa labas? Yung Maximino Nieto, yung Haligit Suhay, pwede daw bang diskusyonin? Pwede bang tanungin? Lumalabas ba para mangaral? Hindi daw, nakatago sa mga palasyo. Ano ginagawa ngayon ng pamangkin mo? Sabi sa Biblia, bago ka maging mangangaral ng Diyos, kailangan sinugo ka. Nasa Roma 10:15. Diba? Paano nga sila magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Diba? Kailangan sinugo ka ng Diyos para maging mangangaral ka ng Diyos. Hindi yung dahil wala lang nangangaral, ikaw na yung mangangaral dahil sumusunod ka sa utos. Ganun ba yon? Mamaya bibigyan natin ng example yan. Pero itong sinabi niya ngayon, sinabi ni Eli Soriano ngayon, dahil wala daw nangangaral, siya yung gumagawa. Yung mga binigay niyang example ng mga mangangaral, lumalabas daw ba? Nangangaral daw ba sa labas? Pwede daw bang tanungin? Pwede daw bang diskusyonin? Hindi daw, kasi hindi sila yung mga sugo. Ano yung pamangkin mo ngayon na nagtatago din sa palasyo niya? Di ba? Si Daniel Rason, tatanggapin ba ngayon yan ng mga miyembro nila? Lumabas nga sa bibig ni Daniel Rason, ang pagdedebate ay taltala na lang. Di ba? Wala nang kwenta yan. So laban siya dun sa tsuhin niyang ito. Tapos ipinagpapatuloy niya ngayon yung itinayo ng tsuhin niyang ito. Di ba? At ganyan din yung mga ibang religious leaders. Kapag namatay yung pinuno nilang kinikilala nilang sugo, yung papalit, mag-iiba yan ng mga aral. Kasi yung pumalit na yung sugong bago So yun yung pakikinggan ng mga miyembro. Diba? Lahat sila mga sugo, lahat kasi sila mangangaral at nangangaral. Nakikita nyo? Yung kadayaan, yung kaguluhan ng mga ginagawa ng mga bulag na taong yan. Mga leader na yan. Pakinggan pa natin tong sinabi nitong matandang to. Dahil hindi sila sumusunod sa utos. Ang kahulugan kasi ng sugo, inutusan. Yun daw. Ang kahulugan ng sugo, inutusan. Diba? Kaya sugo daw siya kasi sumusunod siya sa utos. So ang lalabas, inutusan siya na mangaral. Diba? Inutusan siya na mangaral. Tandaan nyo, ang prerequisite para maging mangangaral ka ng Diyos, kailangan may nagsugo sa'yo. Kung granting na inutusan nga, may nag-utos sa'yo. Diba? Sa'yo, directly. Diba? Sabi ng teacher mo, ikaw, Juan, kunin mo yung walis tambo, magwalis ka. Utos yun kay Juan. Diba? Nung teacher. Yun yung mga elements na kailangan i-consider. Sino yung nag-utos, sino yung inutusan, at ano yung utos. Diba? Dito, sinugo para maging mangangaral. Sino yung nagsugo, sino yung isinugo, at ano yung pinagsusuguan. Bakit isinusugo, di ba? Sino yung nag-utos, kanino inutos, at ano yung utos. Kailangan masagot yung tatlong yon, yung tatlong elements na yon. Ulitin natin yung sinabi niya, tapos ipagpatuloy natin. Nakatago sa kanilang mga palasyo. Hindi nga sila siguro sinugo. Dahil hindi sila sumusunod sa utos. Ang kahulugan kasi ng sugo, inutusan. Ano utos? 4:2 ng ikalawang Timoteo, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Ayaw nilang gawin, di ginagawa ko. Sino naman? Narinig niyo yun? Ulitin natin, tapos mag-react tayo. 4:2 ng ikalawang Timoteo, ipangaral mo ang salita. Yun muna. Ito yung binigay niya. Ano daw yung utos? 4:2 ng ikalawang Timoteo. Ipangaral mo ang salita.
Sino yung nagsasalita dito? Si Pablo. Kasi kung babasahin mo yung mga simula niyan, yung mga previous chapters at previous verses, si Pablo yan. Binibilinan niya si Timoteo. Bilin niya ni Pablo kay Timoteo. O utos yan ni Pablo kay Timoteo. Sabi ni Pablo kay Timoteo, ipangaral mo ang salita. Diba? Tapos binasa pa ni Eli Soriano yung buong yan. Pakinggan natin. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. O, diba? Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Diba? May pinagtutuunan yung utos eh. At uulitin ko, pag binasa nyo yung Timoteo, aklat ni Timoteo sa Bible, una o ikalawang Timoteo, si Pablo ang nagsasalita dyan at inuutusan, quote-unquote, gamitin natin yung term na sinabi ni Eli Soriano sa video na to, inuutusan si Timoteo. Diba? So, yun na yung dalawang elements, diba? Sa sinabi natin kanina, kailangan masatisfy yung tatlong elements. Sino yung nag-utos, kanino inutos, at ano yung utos. Dito sa binigay niyang example, o binibigay niyang ebidensya kuno para mapatunayang inutusan nga siya si Eli Soriano o sinugo nga siya, ito yung binigay niya. Ipangaral mo ang salita. Kanino ba inutos yan? Kaya nga nakasulat dyan, ikalawang Timoteo. Ayan, ikalawang Timoteo. Ikalawang sulat na yan ni Pablo. Bilin niya kay Timoteo. Ang unang sulat niya, yung unang Timoteo. Bilin din niya yun kay Timoteo. Kaya nga Timoteo yung ginawang title ng mga tao dyan sa book na yan eh. Kasi sulat yan ni Pablo kay Timoteo. At ang utos ni Pablo kay Timoteo, ipangaral mo ang salita. Binibili na ni Pablo si Timoteo na ipangaral mo yung salita. Magsikap ka, Timoteo, sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, Timoteo. Sumaway ka, Timoteo. Mangaral ka, Timoteo, na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Diba? Si Timoteo yan eh. At ginawa naman ni Timoteo yung inutos sa kanya nung nag-utos sa kanya na si Pablo. Diba? Ngayon, itong mga mangangaral na mga tao ngayon, mga leader nyo sa churches, diba? Leader sila eh. Kaya kahit anong sabihin nila, hindi nyo mababali yun kasi leader nga sila eh. Diba? Sino nag-utos sa inyong maging leader? Dahil may sinusunod kayong turo, dahil may sinusunod kayong utos na ito, na nasa ikalawang Timoteo 4:2, ipangaral mo ang salita. So nangaral na kayo kasi walang gumagawang iba. So kayo, marunong kayong mangaral, so kayo yung gumawa. Yun ba yun? Ganun ba yun? Pagpatuloy natin itong sinasabi niya, pakinggan natin, tapos mag-react tayo. Ayaw nilang gawin, di ginagawa ko. Narinig niyo yun? Ayaw nilang gawin, kaya ginagawa niya. Yung utos kuno. Diba? Ang utos na to, utos kay Timoteo eh. Ginawa naman ni Timoteo, diba? Kaya nga naisulat eh. Lahat ng kailangang gawin ni Timoteo, naisulat sa una at ikalawang Timoteo. Basahin niyo lahat yun. Nandun yung lahat ng inutos ni Pablo kay Timoteo. At ginawa naman ni Timoteo yun sa panahon nila. Naka-record. Diba? Naka-record sa unang Timoteo at ikalawang Timoteo. Basahin nyo lahat yun. Para kay Timoteo yun. At ginawa naman ni Timoteo kasi siya nga yung inutusan ni Pablo eh. Para sa kanya yung utos na yun eh. Ngayon, sabi ni Eli Soriano dito sa video na to, walang gumagawa, kaya ako'y gumawa ng utos. Ganun ba yun? Tama ba yung ganun?
Magbibigay ako ng example at ito ay sa karunungan lang na level ng tao. Pang tao lang, layman's term, in layman's term. Halimbawa, yung nanay mo nag-utos. Yung nanay nyo nag-utos, aalis kasi siya eh. So, ang bilin ng nanay nyo, dun sa tinawag yung panganay, oy panganay, aalis ako, may darating na magde-deliver ng gulay. Ngayon, kunin mo yung gulay, tapos iluto mo yung etong ulam na to. 'Di ba? Inutusan yung panganay, 'di ba? Yun yung utos. So umalis ngayon yung nanay nyo, tapos dumating na ngayon yung nagde-deliver ng gulay. Wala yung panganay na inutusan. Either baka nasa banyo, o baka may ginagawa, hindi narinig yung kumakatok na nagde-deliver ng gulay. Ikaw na kapatid, nakarinig nga ng utos, ikaw yung kumuha ng gulay na nag-deliver. Pagkakuha mo ng gulay, ikaw ngayon yung nagluto. Kasi narinig mo yung utos ng nanay mo eh. Ikaw ngayon yung nagluto. So okay na, natapos mo na yung pagluluto, nahihanda mo na. Nung pag-uwi ng nanay nyo, kakain na, sabay-sabay kayong kumakain na, nagtaka ngayon yung nanay nyo kasi sabi niya dun sa panganay, "Uy, bakit iba lasa ngayon ng luto mo? Bakit ganito yung lasa ng luto mo? Parang hindi yung katulad dati ng mga niluluto mo." Bakit kaya? Kasi may ibang gumawa. Tama? Hindi yung panganay ang gumawa. Ikaw yung gumawa dun sa inutos ng nanay niya, dun sa panganay ninyo. Kaya iba ngayon yung lasa. So nagtataka ngayon yung nanay dun sa panganay, bakit iba yung lasa ng niluto mo? Kaya nga ikaw yung pinagbilinan ko, ikaw yung inutusan ko, kasi yung luto mo yung gusto ko. Ine-expect ko yung lasa ng luto mo, ba't iba ngayon? Kasi iba yung gumawa. 'Di ba? I-connect natin ngayon dito. Sabi ni Eli Soriano, walang gumagawang iba, kaya siya yung gumawa. Siya yung sumunod sa utos. O anong nangyari ngayon? 'Di ba? At ganun din yung mga ginagawa ng ibang mga mangangaral ng tao ngayon sa religion. 'Di ba? May utos silang narinig, sila yung gumawa. Ang tanong, ikaw ba yung inutusan? Bakit may ginagawa yung isang bagay na hindi naman sa'yo inutos? At kung gawin mo man yan, nagawa mo ba ayon dun sa ine-expect nung nag-utos? Ha? Kaya nga nag-utos yung nanay dun sa panganay dahil alam nung nanay yung ability, yung skill nung panganay. At alam niya yung resulta. Kaya nga dun sa panganay inutos kasi alam niya yung resulta, yung produktong maipoproduce nung pagluluto ng panganay, yun yung gusto niya sa panlasa niya. Gusto nung nanay yung luto nung panganay. Kaya dun niya ibinilin. Nakunin yung gulay, tas siya yung magluto. Intrimitido ka, ikaw yung naggaling-galingan, ikaw yung nagluto. O pagkakain ng nanay nyo, iba yung lasa. Bakit? Kasi hindi naman ikaw yung inutusan, tas ikaw yung gumawa. 'Di ba? Dito sa binibigay nilang example, 2 Timoteo 4:2, ipangaral mo ang salita. Utos yan ni Pablo kay Timoteo. Lahat yan, no? Ipangaral mo ang salita, Timoteo. Magsikap ka, Timoteo, sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, Timoteo. Sumaway ka, Timoteo. Mangaral ka, Timoteo, na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Na ginawa naman ni Timoteo, kaya nga naisulat yung 1 at 2 Timoteo. Sige, basahin nyo. Pag binasa nyo yan, si Timoteo lahat yan. Ginawa ni Timoteo yan. Ngayon, yung inuutos ni Pablo kay Timoteo na ipangaral, na ipangsaway, na pagsasalita, pag binasa mo ngayon yung 1 at 2 Timoteo, si Timoteo ang gumagawa niyan sa'yo. Kaya sundin mo. Diba?
Yun yung sundin mo. Kung ano yung inuutos ni Pablo kay Timoteo at ginawa naman ni Timoteo, yun ang sundin mo. Hindi yung ikaw yung gumawa ng utos. Tama? May nag-utos si Pablo, inutusan si Timoteo. Si Timoteo, sinunod yung utos. So yung pagsunod ni Timoteo sa inutos ni Pablo, yun ngayon yung igagawin niya doon sa mga naiwan. Sundin nyo ngayon yun, yung mga ipinag-uutos na yun. Hindi yung mga naiwan ang gagawa doon sa inutos ni Pablo. Diba? Alam nga naman lahat ng mga iniwan, ipangaral mo ang salita, di lahat sila nangaral. May inuutusan kasi dyan at si Timoteo yon. Bakit nyo ginagawa? Bakit nyo ninanakaw pati yung utos ng iba? Yung utos na hindi para sa'yo, bakit ikaw ang gumawa? Diba? Lalabas nun, intrimitido ka, pakialamero ka. Bagay na hindi sa'yo, pinakikialaman mo. Diba? Ano magiging resulta nun? Diba? Hindi yun yung ine-expect na resulta nung nag-utos. Yun ang lalabas dun. Guguluhin mo yung mga bagay-bagay. Intrimitido ka kasi. Diba? Pakialamero ka. Naggagaling-galingan ka. Diba? Ang lalabas kasi dito wala naman kasing ibang gumagawa, kaya ako yung gumawa. Ikaw ba yung inutusan? Diba? Hindi ka naman yung inuutusan Pakinggan ulit natin yung sinasabi niya, tapos mag-react ulit tayo. Sino naman ang magsasabi sa akin hindi ko ginagawa? Ginagawa ko nga Umaga, tanghali, gabi, hating gabi, umuulan, bumabagyo, may tsunami, lumilindol, nangangaral ako Buksan mo ang TV mo, 3 beses maghapon makikita mo ko. Hindi nangangaral ako. Ako ba'y sugo? Ang kahulugan ng sugo, inutusan. Ako'y sumusunod sa utos na mangaral Ang ipinangangaral ko naman, yung nakasulat. Hindi naman ako nangangaral nung hindi nakasulat. Siguro nga, ako sugo. Di ba ganun yun, kapatid? Maraming salamat po, brother. Sige, salamat. Yun na ba yun? Palakpakan pa yung mga tao. Manghang-mangha. Sinagot ba niya ng direkta? Sabi niya, siguro nga, siya yung sugo. Bakit hindi mo diretsahin? Diba? Kasi pag diniretsa mo yung sagot na yan, meron ng pruweba na lumabas talaga sa bunganga mo na claim mo na sugo ka. Pero hindi. Ang gusto niyang ipalabas, ang gusto niyang palitawin, yung mga nakikinig ang mag-i-interpret ng sagot niya. Para safe siya. Sasabihin niya bandang huli, hindi ko naman sinabi Ang sinabi niya, siguro nga. So hindi ka sure. Ba't ka nangangaral lang hindi ka sigurado? Anong panloloko yan? Diba? Tas manghang-mangha itong mga binubulag niya, yung mga dinadaya niya. Lalo na yung mga naging member ng grupo niya. Diba? So, clean ba o hindi? Clean ba, hindi? So, sasabihin ngayon ng mga member, no, hindi naman clean Tanga ba kayo? Ayaw niya kasing sabihing direkta. Anong pagkakaintindi nyo ngayon dito sa pinagsasabi ng leader ninyo? Diba? Ang sabi niya, ang premise niya, kung ang ibig sabihin ng sugo ay inutusan, inutusan siya. So meaning, sinugo nga siya. Kasi yun din daw yung ibig sabihin ng word na sugo inutusan Diba? Nililito pa kayo. Tatanungin ko ulit yung mga member na nagsabing hindi i-claim ng leader nila na sugo siya. Claim ba o hindi? Sige, dito maglalabasan kung tanga talaga kayo o hindi. Ito na yung video. At kung i-search nyo pa sa internet, marami pang mga ganyang mga videos na kiniklaim ng leader nyo na sugo siya. And that goes out sa lahat ng mga leaders ng religion. Kasi kiniklaim din ng mga yan. Lahat sila Ganyan ang stand. Kaya nga sila leader ninyo Feeling nila, sila yung inutusan. Feeling nila, sila yung sinugo. Kaya nandyan sila. Kaya sila nagli-leader sa inyo. Tapos sasabihin nyo, hindi claim. Sasabihin nyo, hindi inamin. Manood pa tayo ng isang video niya. Ito pong tanong ko ay galing po sa aking ina. Nakausap ko po siya sa phone the other day and sabi po niya sa akin, bago po siya aanid daw is, kayo po ba ay ang sugo ng Diyos? Ako, sugo ng Diyos? Opo. Ganito. Alam mo kapatid yung kahulugan ng sugo? Ang sugo, inutusan.
Kung tinatanong mo kung ako'y sugo o inutusan, inutusan ako. Bakit? Bakit ko sinasabi, ano? Kasi ito, babasahin ko sa'yo. Sa 4:17 ng Santiago, Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. pag alam mo pala yung mabuti, ayaw mong gawin, kasalanan mo. Ako alam ko, mangaral eh. Mabuti ba yung pangangaral? Siguro O teka, nagbigay siya ng talata na ang sabi, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Yun yung ginagamit niya ngayong panghilot para hindi mawala sa kanya yung posisyon na gusto niyang panghawakan, yung pagiging sugo o pagiging inutusan. Pinapalitan niya ng word eh. Nag-wordplay siya eh. Sabi niya, dahil alam niyang mangaral, ginawa niya. Diba? Kasi ang sabi, ang nakaalam ng paggawa ng mabuti tapos hindi ginawa, kasalanan yun. Eh alam daw niyang mangaral, mabuti daw yung pangangaral, so ginawa niya. Diba? Yun yung takbo ng utak niya eh. Ganito. Doon sa unang part na establish na natin, yung kailangan masatisfy yung tatlong elements, diba? Ano yung mga elements na yun? Sino yung nag-utos, kanino inutos, at ano yung utos, di ba? Kailangan tatlo yon. Ito, usapang pagsusugo para maging mangangaral ka. Ang ginamit mong talata, ito, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti. Di ba ang paggawa ng mabuti ay yung sumunod ka sa inutos sa'yo. Di ba? Kasi nga pag iba ang gumawa doon, hindi yun yung ine-expect nung nag-utos na resulta. Ito ang sabi niya, alam niya daw mangaral, kaya ginawa niya. Eh mabuti naman daw yung mangaral. Gaya ng ginamit nating example kanina, intrimitido ka, 'di ba? Dahil ikaw na yung nagluto, 'di ba? Ikaw na yung tumanggap dun sa nagde-deliver ng gulay, ikaw na yung nagluto. 'Di ba mabuti naman 'yun? Mabuti naman kasi 'yun, 'di ba? Kaya siya yung gumawa. Eh yun ba yung ine-expect na lasa nung nanay? Yung panganay yung inutusan, kasi gusto nung nanay yung lasa ng luto nung panganay. Yun yung ine-expect niya. Eh hindi. Nangialam ka, pakialamero ka, intrimitido ka, nagmagaling ka. Diba? Kasi mabuti namang ako na ngayon gumawa ng pagluluto, diba? Mabuti yun. Sinunod ko na may utos ng nanay, diba? Mabuti yun. Diba? Eh yun ba yung ine-expect ng nanay nyo na makain niya? Eh iba yung pagkaluto mo. Diba? May isang talata sa Bible. May entry doon, ito yung sabi. Sa unang Timoteo 1:8, ang sabi doon, dapat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Diba? Mabuti naman yung utos eh. Mabuti yung kautusan. Pero ginawa mo ba sa matuwid na paraan? Hindi ikaw yung inutusan, tas ikaw yung gumawa. Matuwid ba yun? Sa mata ng Diyos, hindi eh. Mag-iiba yung expectation o yung resulta eh. Kasi hindi naman ikaw yung inutusan, bakit ikaw yung gumawa? Di ba? Mabuti yung kautusan, pero yung paggawa mo ng sarili mong kalooban ng hindi matuwid. Tama? Yung paggawa mo, yung pagsunod mo, dun sa kautusan, yung kautusan ang matuwid. Yung kautusan yung mabuti. Mali ka, hindi ka naman yung inutusan, ba't ikaw ang gumagawa? Diba? Pagpatuloy natin itong sinasabi niya. mula kanina, nagdadaldal na ako. Meron ba akong kodigo or outline? Pakinggan ulit natin yung sinabi niya, tas mag-react ulit tayo. Ito pong tanong ko ay galing po sa aking ina. Nakausap ko po siya sa phone the other day and sabi po niya sa akin, bago po siya aanid daw is, kayo po ba ay ang sugo ng Diyos? Ako, sugo ng Diyos. Opo. Ganito. Alam mo kapatid yung kahulugan ng sugo? Ang sugo, inutusan. Kung tinatanong mo kung ako'y sugo o inutusan, inutusan ako. O yan, inamin niya. Kung ang ibig sabihin daw ng sugo ay inutusan, inutusan siya. Diba? Gumamit siya ng wordplay, pero ang ibig sabihin din yun, sugo siya. Sinugo siya. Diba?
Hindi pa ba pag-amin yan? O ang pwede niyang sabihin pag inano siya, kinorner siya, ang sinabi ko, ang inamin ko, ang lumabas sa bibig ko, inutusan ako. Eh di ba ikaw na rin nagsabi, ang ibig sabihin ng inutusan, sinugo. O di sinugo ka din, yun din ang ibig sabihin nun. Pero bakit hindi mo sinasabi yung word na sugo ka? Bakit? Kasi makokorner yung matandang yan. Yung posisyon niya, mawawala sa kanya. Pwede siyang barahin, supalpalin ng mga kinakalaban niyang ibang religion. Eh ang stand natin ngayon, pare-parehas sila eh. Lahat ng religious leaders, ganyan. Wala kayong karapatang mangaral dahil hindi naman kayo yung binigyan ng authority at hindi naman kayo yung inutusan. Naiintindihan na ba? Ang pinapoint natin dito yung pagkasugo nila eh. May inamin ba? May lumabas ba sa bibig nila? O ito yung pruweba. Inamin na nag-claim na i-deny nyo pa ba? Kasi kahit dun sa part 1 at part 2 ng tinatalakay natin tong pagkasugo, na-establish naman na natin na kahit hindi lumabas sa mga bibig ng mga leader na yan, lahat ng leader to ginagamit lang natin tong example, pero pangkalahatan to, kahit hindi lumabas sa mga bibig nila, na inamin nila na sugo sila, the fact na nangangaral sila means na kiniklaim nila na sugo sila. At kung hindi nila alam na dapat sugo sila bago sila mangaral, mas tanga sila. Bakit nila ginagawa yung isang bagay na wala silang alam? 'Di ba? Nauunawaan ba lahat yun? Napaka-simple lang naman ng mga bagay-bagay, 'di ba? Pag si Jesus Christ lang talaga yung pinakinggan mo, mas malinaw yung matututunan mo. Tapos guguluhin lang nitong mga taong itong maglilider-lider sa inyo para kayong mga tanga. Diba? Tapos mga aaway kayo ng ibang tao dahil ang ipagtatanggol nyo ay yung mga leader nyong tao din. Ang babantot din ng utot niyan tulad nyo. Diba? Hindi nyo ba naiisip yun? Palagi ko na lang ipinapaalala, palagi ko na lang sinasabi na manghihingi pa yan ng mga pera sa inyo dahil aabuloy daw. Pag nagbigay naman kayong mga member, wala na nga kayong mapakain sa mga pamilya nyo, ni wala nga kayong kisame sa bahay nyo. Yero agad ang init-init ngayon, di natutusta na kayong pamilya doon. Pero nagbibigay ka pa rin ng abuloy mo dyan sa leader mo. Tapos babalikan ka mga 1 araw, 2 araw, sasabihin sa inyo, ay kulang pa po yung ambagan natin, yung abuloyan natin, kulang. Hihingi pa ulit sa inyo, huhut-hutan pa ulit kayo. Sila mga nakamansyon? Di nyo ba naiisip yun? Bakit hindi nila ibenta yung mansyon nila, tapos yun ang ipangdagdag nila dun sa kulang na sinasabi nila? Di nyo ba naiisip yun? Mga nakakapag-travel abroad, tas kayong mga hinuhutotan ng pera, walang pambili ng kisame o plywood man lang pang deflect sa init ng, diba, ng bubong, ng yero sa bahay ninyo. Di nyo ba naiisip yun? Wala kayong mapakain sa pamilya nyo, tapos hihuhut-hutan kayo ng mga leader yung tao, tapos yung mga anak nila nasa international school, naka-enroll. Bakit hindi i-enroll ng mga pastor nyo o yung mga leader nyo sa church, yung mga anak nila sa public school. Tapos yung pinang-tuition nilang napakamahal, yun ang ipangdagdag dun sa kulang na sinasabi nila sa abuloy nyo. Di nyo ba naiisip yun? Pinagloloko kayo? Hindi naman sila yung inutusan mangaral, bakit sila yung gumagawa? Tinan mo naman yung resulta ng gawa nila, mali-mali. Diba? Iisa yung Bible na ginagamit, tapos iba-iba sila ng mga interpretasyon nila. O sinong tama sa kanila? Wala, kasi lahat sila mali. Diba? Tapos magpapatayan kayo, mang-aasar kayo ng ibang tao. Tapos ang ipagtatanggol ninyo, ang bukang bibig ninyo ay mga leader ninyong tao na mabaho din ng utot tulad mo, na nagsisinungaling din tulad mo. Diba? Na nagmumura din tulad mo. Diba? Na mabaho din minsan ang hininga pag nagugutom tulad mo. Diba? Di ba kayo kinikilabutan dyan? Tapos kung ano-anong mga aral lang ituturo sa inyo, patay daw si Jesus sa gantong mahal na araw, buhay lang daw sa ngayon linggo ng pagkabuhay. O saan galing yan? Dun sa leader niyong tao. Anghel daw siya, sugo daw siya ng Diyos. O kanino galing yan? Sa utak din niya. Alam lang din daw niya. Diba? Ng tao niyan, leader mo. Sa mga utak lang nila galing yan.
Diba? Etong pinupush natin, pagbabasa ng Bible, mas safe nga kayo dun at sasabihin nyo, mali. Ikakahiya nyo. Bakit nyo ikakahiya? Mas safe nga kayo pag nagbasa kayo ng Bible. Kasi pag nagbasa kayo ng Bible, na yun ang pinupush ko sa lahat ng mga videos ko, ba't ako mahihiyang sabihin yun? At ba't nyo ako sasabihang mali o mukhang tanga? Mas safe nga yun eh. Pag nagbasa ka ng Bible, ang maririnig mo dun mismo, yung totoong sugo, si Jesus Christ. Kasi nakasulat yun eh. At anak siya ng Diyos, the best na yun, no? The best na sugo na yun na mangaral ng salita ng ama niya. Diba? Tapos gusto mo, may isang tao na sisinghot-singhot na yun ang mangangaral sa'yo. Sinugo na nga yung anak, the best. At pag binasa mo yan, yun ang maririnig mo. Si Jesus mismo maririnig mo. Sinabi ni Jesus, ito. Di ba mababasa yun sa Bible? Ipinaliwanag ni Jesus, ito. Di nyo ba binabasa? Di nyo ba iniintindi para kayong mga tanga? Tapos gusto mo, may isang tao na mabaho din ng utot na mag-e-explain nung in-explain na nung Jesus? Ang tanga nyo naman. Ang bobo naman nun. Tapos akong sasabihan yung mali. Diba? Sino ngayon ang mukhang tanga? Kapag ang pinakinggan mo ay yung taong leader na ang baho din ng tae tulad mo. Diba? What makes them special? Parehas lang naman kayong tao. Diba? Ginagago lang kayo ng mga tao na yan, tapos nagpapaloko naman kayo. Diba? Pinaka-safe na paraan para hindi mailigaw ni naman pagdating sa religion ay ang pagbabasa ng Bible at si Jesus Christ lang ang pakikinggan nyo. Diba? Kasi paano ka naman maililigaw ni naman ikaw yung nagbabasa, ikaw yung nakikinig mag-isa kay Jesus Christ. Diba? Isipin mo nga yun, sinong manliligaw sa'yo? Ikaw mismo yung nakikinig kay Jesus Christ. Mag-isa kang nagbabasa ng Bible, nakikinig ka mismo kay Hesus Kristo. Sino pang manliligaw sa'yo noon? Ikaw lang yung nakikinig kay Hesus Kristo mag-isa. Unless iligaw mo yung sarili mo. Diba? Kasalanan mo na lang yan kung maligaw ka pa. Diba? Sarili mo na lang ang gago pag ganun. Nakikinig ka mag-isa kay Hesus Kristo, nagbabasa ka. Tas walang makakapangligaw sa'yo nun kasi walang outside force eh. Walang ibang tao na pwede manloko sa'yo eh. Di ba mas safe yon? Ikaw mismo yung nagbabasa, ikaw mismo yung sumusunod kay Hesus Kristo. Mapapahama ka na lang kung ikaw mismo sa sarili mo ang iligaw mo yung sarili mo. Gumawa ka ng imbento mong pagkakaintindi. Nagmarunong ka. Sumunod ka sa utos na hindi naman pinag-uutos sa'yo. Diba? Inutusan mangaral si Timoteo tas ikaw ang gumawa. Si Timoteo ka ba? Tanga ka? Hindi na ba naiisip yun? Inutusan mangaral, nagbigay ng example. O sino ba kausap dyan sa talatang yan? Di ba si Timoteo? Si Pablo nagbilin kay Timoteo dyan sa 2 Timoteo 4:2. Tas ikaw ang gumawa. Si Timoteo ka ba? Ikaw ba yung Timoteo? Tanga ka? Naunawaan ba? Diba? Napakasimple lang naman eh. Tapos sasabihin yun, papalakpakan nyo yung mga taong yan na nag-i-explain na niloloko lang kayo para kayo mga gago. Diba? Pinag-aral kayo ng magulang nyo hanggang kayo nga yung nakatapos sa college eh. Tapos tanga-tanga kayo pagdating dito sa Bible. Yayabangan nyo pa ako. Diba? Ano ngayon kung doktor kayo? Ano ngayon kung abogado kayo? Ang bobo mong pagkakaintindi mo sa Bible. Tas leader mo tao. Ba't hindi kita sasabihang tanga? Diba? Anong pakialam ko sa diploma mo kung tanga ka naman sa Bible? Diba? Wala yan sa karunungan pang lupa. Ang sinasabi dito, ang pakinggan nyo lang si Jesus Christ. Ang leader kasi ng church, si Jesus Christ lang. Yun lang ang leader. Mahirap bang intindihin yun? Si Jesus Christ lang ang leader ng church. Bakit may leader kang tao? Kahit ano pang explanation nila yan, namumuno yan sa iyo. Leader nga sila, kaya nga miyembro ka lang dahil leader sila. Di ba? Di mo ba naisip yun? O ba't mo ipagyayabang ngayon na na doktor ka? Bakit mo ipagyayabang ngayon sa akin na abogado ka? Bakit mo ingugud-gud sa mukha ko yung diploma mo? Ang tanga ng pagkakaintindi mo sa Bible. Diba? Abogado ka nga, di mo naman naintindihan yung Bible, nagpaloko ka sa tao, di tanga ka. Diba? Sa mata ng Bible, tanga ka. Leader mo, baho ng utot tulad mo, tapos yan ang iiyak-iyakan mo pag nakita mo, mukha kang gago.
Di ba? Hindi, mahal na mahal ko kasi itong leader ko, kaya naman naiiyak ako pag nakikita ko. Nung mahal na mahal, nire-respeto ko lang itong leader ko kasi ano siya, sugo siya ng Diyos. Yun ba yun? Pagmamahal ba yan? Pagrespeto ba yan? Eh yung kapatid mo, ka-same church mo, parehas kayo ng church, kapit-bahay mo lang. Tuwing lalabas kayo ng bahay at nagkikita kayo, nag-iiyakan din ba kayo sa isa't isa? Yun din ba ginagawa mo? Di ba hindi? Dahil ang ginagawa mo dyan sa leader mo, hindi na pagmamahal o pagrespeto. Di ba? Sinasamba mo na yung leader mo. Tao din yan eh. Ba't mo dinodiyos? Di ba? Nagagalit din yan sa asawa niya tulad mo. Nagagalit ka sa asawa mo. Parehas lang kayo. Tapos special siya. Bakit? Dahil sinabi niya. Sinabi ng leader mo. Itinuro ng leader mo. O dinaloko ka. O para saan pa yung diploma mo? Para saan pa yung pagka-doktor mo ngayon? Diba? Sinong tanga? Diba? Yayabangan mo ko eh. Ganyan ka naman pala. O eto, yan na yung proof na inamin ng Eli Soriano na sugo siya. Baka naman sabihin nyo, hindi inamin, tanga na lang talaga kayo, bulag na lang talaga kayo, at wala na akong panahon para kausapin pa kayo. Diba? Wag na kayong mag-comment. Wag na kayong mag-leave ng comment sa video kung ganyan lang din sasabihin yung katangahan. Diba? At uulitin ko, ito, ginagawa lang natin as example. Pero pangkalahatan to kasi ganyan ang kalakaran ng lahat ng religious leaders. Ganyan sila magturo sa mga members nila. Kaya ang stand nga natin, lahat ng religious leaders na tao sa ngayon, mga peke, mga mali. Kasi ganyan ang tinuturo nila. Wala akong sinisingle out. Ginagawa ko lang example to. At dito ako galing sa grupo nito kaya alam ko yung kalakaran nila. Pero sineset ko lang as an example. Pero in general to. Pwede nyong i-apply sa lahat. Naintindihan na ba? O, sino ngayon ang sugo? Nakikilalanin. E di si Jesus Christ. Kasi yun naman talaga ang legit na sugo eh. Di ba nakasulat yun sa Bible? At sinugo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. Sino ba yung bugtong na anak? Si Jesus Christ, si Hesus Kristo. Naka-record yun, no? Tapos nagsasalita naman si Jesus Christ sa Bible, eh. Ba't ayaw mong pakinggan? Ayaw mong intindihin? Ba't ka nahihiya? Di ba? Tanga ka ba? Na gusto mo yung tao na katulad mong mabaho ang pusod? Gago ka? Di ba? Yun ang pakikinggan mo kaysa kay Jesus Christ, tas ikaw ang tama. Di ba? Baka sikuhin ko yung ngala-ngala mo. Pagyayabangan mo pa ako. Tanga-tanga mo umintindi. Di ba? O yan na yung proof nyo. At lahat ng mga religious leaders kiniklaim na sugo sila. Kiniklaim na mangangaral sila ng Diyos. So sino ngayon lolokohin ninyong lahat? Para kayong mga gago. O yan. Bago natin tapusin tong video na to, uulit-ulitin ko pa rin. Gaya ng mga sinasabi ko sa lahat ng mga videos ko. Nandito ako, hindi para i-claim na sugo ako. Laban nga tayo sa mga nagki-claim na tao na leader na sugo sila, tas iaano nyo sa akin yun. Ako na mismo nagsasabi, hindi ako nandito para sabihing sugo ako. Ba't mas marunong pa kayo sa akin, inaamin ko na hindi ako nandito para sabihing sugo ako. Diba? Hindi ako nandito para mangaral. Hindi ako nandito para magturo. Wala akong kiniklaim na kahit ano. Ang sinasabi ko, tao ako katulad ninyo lang. Di ba? Nagbabasa lang ako ng Bible. Gusto ko lang i-share yung mga salita ng Diyos. At iba ang pag-share ng salita ng Diyos versus i-claim mo na ikaw yung sugo at magtayo ng samahan mo at ikaw maging leader. Iba yun. Magkaiba yung pag-share ng salita ng Diyos. Pwede yun. Pwede kang magsalita ng salita ng Diyos. Pwede kang mag-share. Gusto ng Diyos nga yun. Nakasulat yun sa Bible. Basahin nyo. Pero iba na ang pag-uusap pag naging leader ka na. Nagtayo ka ng samahan. Ikaw yung leader. Nag-claim kang sugo. Nag-claim kang ikaw yung inutusan. Kahit hindi ka naman yung inutusan. Iba na yun. Pag nanakaw na yun ng posisyon ng anak ng Diyos, kay Jesus Christ na function at posisyon niyang ginagawa ng mga leader niyo, tapos ayaw niyong layasan yung mga yan. Mga magnanakaw yung mga yan. Diba? Hindi ba ganun yun?
Babalikan ulit natin yung Abuloy na example, oh. Kulang pa daw yung Abuloy, kulang pa daw yung target ninyong ambagan sa church. So huhut-hutan ulit kayo, nagbigay ka na pero hihingan ka pa ulit dahil kulang pa daw. Kung kulang, ba't naka-mansion yung leader mo? 'Di ba? Ba't naka-luxury car yung pastor mo? Ba't ayaw nilang ibenta yun, tas yun ang ipandagdag nila dun sa kulang? Naiisip nyo ba yun? Mga tanga kayo? 'Di ba? Tas ikakahiya nyo yung mga gantong usapan, yung mukha kayo mga tanga. Pupunta-punta kayo dun sa gathering ninyo, tas ang pakikinggan nyo tao. Di ba naman kayo mga siraulo? Gusto nyo niloloko kayo, nagbibigay kayo ng pera dun sa leader nyo yan. Yung mga kamag-anak nyo, yung kapitbahay nyo, nangangailangan ng pera, hindi nyo mabigyan. Di ba? Hindi nyo matulungan. Mas gusto nyo ibigay sa manloloko na leader nyo kaysa naman tulungan nyo yung mga kapitbahay nyo. Miski yung asawa mo na nagpaano sa'yo. Halimbawa, yung asawa mo biglang nagsabi. Yung nagpatutsada lang or nagparinig lang. Or, parang ang ganda ng Apple Watch Parang ang ganda ng bagong cellphone na labas ng Samsung Parang ang ganda nitong bagong labas na cellphone ng Apple. Nabanggit lang ng asawa mo out of the blue, narinig mo lang na nasabi. 'Di ba? O imbis na ibigay mo yung pera mo diyan sa leader mong manghuhut-hut at manloloko at magnanakaw na mali sa Bible, 'di ba? O ibili mo yung asawa mo ng regalo. Di ba mas mamahalin ka pa nun, 'di ba? Baka i-date ka pa ng forever niyan, hindi naman lalaki, hindi naman babae. 'Di ba? Kaysa yung pera niya itinatago mo, inilalaan mo doon sa church kuno, manloloko yung leader mo dahil tao yan. 'Di ba? Pang date nyo na lang mag-asawa, ipamasyal mo sa mga anak mo. 'Di ba? Mas maganda yung ganun, mas ma-appreciate ka pa ng pamilya mo at mas ma-appreciate ka pa ng mga kapitbahay mo pag yun ang ginawa mong pagtulong kaysa namang ibigay mo lahat dyan sa manghuhut-hut mong leader. Nagpapanggap na sugo, nagpapanggap na mangangaral ng Diyos, peki naman. 'Di ba? Kulang pa daw yung naka-Rolex. Ba't ayaw mo mong ibenta yung Rolex mo, 'di ba? Sabihin mo sa pastor mo, ibenta niyo yung Rolex niyo, tas yun ang ipandagdag niyo sa sinasabi niyong kulang. 'Di ba? Hindi niyo ba naiisip talaga yun? Wala bang nakakaisip ng ganun? Ganun ba kabulag yung mga mata ng mga gagong nabulag nitong mga leader na to? Itutuloy pa ba natin tong video na to? Yan na yung proof. Pag nakulangan pa kayo, mag-search kayo sa internet. Ang dami-daming mapapanood sa internet. At pag sinabi ng mga yan na hindi naman totoo yung video na yan, ang burden of proof wala na sa atin. Di kayo ang mag-produce ng video. 'Di ba? Ano yung tunay na video na yan, 'di ba? I-post niyo yung buong video. Sige. Hindi namin problema yun. Problema nyo yun. Kung itong evidence na to ay sinasabi nyong peke o mali, lumabas, ayan yung picture, ayan yung video, ayan yung audio. Kung sinasabi nyo namang mali ito o tampered ito, yung burden of proof wala sa amin. Dapat kayo ang mag-produce ng buong video. Ipalabas ninyo, di ba? At bakit nyo kasi pinagtatanggal yung mga lumang video? Di ba? Bakit nyo pinag-aalis yung mga video na luma nitong matandang to? Di ba inalis nila lahat sa internet Nag-rebranding sila ng religion doon. Saan ka nakakita ng religion na nagre-rebrand, di ba? Ano yan, kumpanya? Isipin nyo na lang yun, mga makikinig. Okay na ba? Inuulit ko, ako hindi nandito para mangaral. Hindi ako nandito para magturo, hindi ako nandito para sabihin ako yung sugo, ako yung magli-leader o magtatayo ng samahan. Ba't ko gagayahin yung mga leader nyo? Yun nga yung tinitira natin, di ba? Yun nga yung nilalabanan natin, tapos ipaparatang mo sa akin. Ba't ko gagayahin leader mo? Di ba? Mali nga yan sa mata ng Diyos, tapos gagayahin ko. Siraulo ka ba? Tanga-tanga ng mga comments. Diba? Speaking of comments, pwede naman kayo mag-comment na Open na ang comment section. Sige, mag-send kayo ng comments. I-flood nyo kung gusto nyo. Mga pangbabash, pang-aasar, personal. Sige lang. Yung iba, kahit hindi pinanood yung video, magko-comment. Ang naisip ko naman, ba't ka magko-comment?
sa isang video na hindi mo pinanood. Ano yun? Magpapapansin ka? Ano gusto mong pag-usapan? Parang tanga lang yung ganun. Nag-comment ka sa isang video na hindi mo pinanood. Anong sasabihin mo about sa video? Hindi mo naman pinanood, wala kang alam, tapos magsasalita ka. Tanga ka nun. Katangahan yun, kabubuhan yun. 'Di ba? Pero kung yan ang trip mo, sige, open naman yan eh. Open lahat ng comment section ng lahat ng social media accounts ko. At naka-public lahat yan. Okay? Ingat-ingatan nyo lang yung pagko-comment kasi syempre, since channel ko to, karapatan ko namang mag-delete o mag-block ng mga bastos, 'di ba? Kung binabastos mo na ako sa sarili kong channel, karapatan ko naman siguro na magtanggal ng mga kagaguhan yung comment, di ba? Ba't ko iiwan yung tae nyo dyan? Channel ko to. Kung gusto nyong mang-away o magpapansin, gawa kayo ng sarili nyong video sa sarili nyong channel, tapos awayin nyo yung sarili nyo doon. Wala kasi akong panahon sa mga ganyang katangahan. Okay po. Ayun, salamat ulit sa panonood. Magbasa kayo ng Bible, si Jesus Christ lang ang pakinggan ninyo at layasan ninyo ang mga leader nyong tao. Okay? Nasa Bible yun. At yan ang advocacy natin na ipinupush sa lahat ng mga videos na ina-upload natin. Ayun, hanggang sa susunod. Salamat. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan nyo yung video na ito, you can click the like button at gaya ng sabi ko kanina, you can leave a comment. Sa lahat ng social media platforms ko, bukas naman po yan sa mga suggestions or questions or your opinions. Ayun po, hanggang sa susunod na video. Bye-bye.